Ang dating nakalagay natin dito sa right side ay yung ating SRNE na MPPT din na solar charge controller. Ito, this one. Kita nyo dyan. Yan. So, tinanggal muna natin yan para to give way dito sa ating MPPT na SAMDON. Kapag walang activity na nangyayari sa kanya, automatically nag-shut off yung niya, yung screen niya, yung LED screen niya. So, dyan makikita natin, i-zoom lang natin. Sana nakikita. So, yan, nagsha-shut off yan after a few minutes na wala tayong activity ginagawa sa kanya. So, dyan makikita natin yung panel information natin ay 18.2 volts. So, kasi ang nakakonect ditong solar panel is only 150 watts na panel. Dahil ang china-charge nitong battery is only 100 AH na cylindrical cells, pero bihira naman nating magamit, kaya ang ginagawa ko, slow charge lang siya para yung efficient lang yung charging, so hindi naman tayo nagmamadali, kaya ganyan lang siya, kaya yung voltage niya ay mababa, pero okay lang yan dahil hindi naman masyadong gamit yung battery. Now, i-discuss ko ito sa inyo isa-isa. Dito muna tayo sa screen niya. So dito, pag nakita nyo to, ayan yung panel information. At before that, meron niyang voltage. O yan. So nakita nyo na pag wala na siyang activity, nag-o-off siya. So para makabalik, ay kiklik lang natin itong set. Yan. So panel, 18.2 volts. Sunod dyan yung current. Yan. Napakababa, 0.2 dahil makulimlim yung panahon ngayon at wala talagang halos walang liwanag, kaya napakababa ng charging, 0.1 amp lang siya. Anyway, it's okay dahil hindi naman yan ang natin subject. So makikita natin yung current dyan. Yan yung kuryente na pumapasok sa ating battery. Yan yung charge current niya. So ngayon, 0.2 amps. Now dito pala sa taas, makikita natin, charging siya. At yan, gumagalaw yung battery icon. That means to say na nag-charge tayo dyan. Now dito naman, before we move on, dito sa dyan sa may, ito, yung bulb na display icon. So, naka-off yan, pero naka-automatic kasi ito. So pag gabi na, wala nang nasa-sense na liwanag yung solar panel, automatically mag-o-on yan. At magpa-power yan, magbibigay ng power doon sa mga 12 volts na ilaw natin or maybe appliances na ginagamit. So dyan sa baba, makikita nyo, meron dyang mga nakakonect. Dito, yan, ang pinaka leftmost is yung solar natin, solar panel. And dito naman is yung negative positive ng battery. Dalawang maliit na wire ay yung positive and negative ng mga load lights natin. Kaya ngayon naka-off yan dahil maliwanag na umaga na, kaya walang naka-shut off siya dahil automatic nga siya. Now, i-zoom ulit natin. So now, moving on, i-click ulit natin yung set, ay pupunta tayo dyan sa battery capacity percentage. Yan. So battery percentage niya is 58%. So, ganun. So, okay. Next tayo. Now, ito yung kilowatt hour ng panel na na-harvest natin sa ngayon. So, yan lang. Dahil wala pa. Kasi maaga pa kasi, and tapos bigla pang bumagsak yung medyo makulimlim ang panahon. Kaya wala pa siyang nare-record dyan. Sa makikita natin. Yan yung panel power generation. Yan, kilowatt hour. So, next. Ito yung battery type. Sa battery type, dito natin pipiliin kung ano yung ating mga ginagamit na batteries. So, meron tayong papasukin dyan na parameters para baguhin yan, para maiakma natin yung ating solar charge controller depending on the battery na ginagamit natin. So, dito, battery type, naka 00 tayo dyan. Okay, next. Sa load type naman, this is simply the types of loads. Kasi meron niyang mga pattern na sinusunod, yung may mga code dyan and mode. Kung yung halimbawa gagamitin mo sa perimeter lights yung ilaw, na mag-automatic siyang shutdown pag madilim na, pag gabi na, and nag-automatic shut off siya.
kapag umaga na naman, na kung saan may nasa-sense na liwanag yung ating mga solar panels. So makikita nyo yan dyan sa screen, yung mga type of patterns and code, and also sa mode kung paano. So ngayon, yung screen features ang dinidiscuss natin. Wala pa tayo sa parameters. Kasi dito wala kang mababago dyan. Hindi mo ma-change yan unless makapasok tayo doon sa sa parameters niya. So dito makikita natin may 37 degrees Celsius. Ito yung heatsink temperature ng controller natin. So ang sinusukat niyan is the temperature ng solar charge controller natin. Okay. Next. So dito naman sa load, heatsink din ito ng temperature ng controller natin, ng solar charge controller. Okay, now next. Next is yung 60 amps. So 60 amps yung kayang i-handle ng charge controller na to sa charging and discharging. So yan. Next. Balik na tayo sa 001. And dito na tayo sa battery. So ngayon, as of now ay 12.6 yung battery voltage natin. Ngayon, paano tayo makakapasok sa parameters ng charge controller na to? So dyan, dapat muna kayo. Dapat makapunta muna tayo dito sa may battery icon. Makikita nyo dyan, merong nakalagay battery 12.6. Now for example, lumagpas ka dyan. Yan. So wala na, hindi ka na makakapasok sa parameter setup niya kahit mag-long press ka dito. Wala, hindi ka makakapasok dyan. So kahit anong gawin natin, wala yan. So babalik tayo dapat, kung papasokin yung parameters ng SCC na to, hanapin nyo yung battery voltage. So 60 amps and this one, yan. Dapat nandyan tayo. Pag nakita nyo yan na may battery dyan at yung voltage ng battery ay naka-indicate 12.5 or whatever kung ano yung voltage nyo, that's the time na pwede na tayong makapasok sa parameter setup nya by pressing the set button for at least 4 seconds. So click natin to and magbiblink yan. Yun, nagblink na siya 00. Now ano yung 00? Yung 00 is yan yung para ma-customize natin yung parameter setting ng number of batteries natin. So dyan, pwede na tayo mag-click ng one click lang dito sa menu para ma-access natin yung mga setup nya. Halimbawa ganito. Yan, number 1. Yan yung number 1. So magpa-flash yan para ma-customize natin yung equalization charging parameter settings. But before we move on, bago natin yan baguhin, pakita ko lang sa inyo kung hanggang saan yan. So next is 2, 3, 4. Medyo didiin-diinan nyo lang pag hindi na na-access. Yan, 7, 8, 9, and back to 0. So punta tayo sa 1. So ibig sabihin, yan yung mga pag-uusapan natin, yung 9 parameters na dapat nating i-discuss o kung may babaguhin man tayo. So dyan, naka 001 tayo dyan. Pag nagpa-flash yan, ito ay to customize equalization charging parameter settings. So dito sa 01, para makita natin kung ano ang nakalagay dyan, i-click natin yung set ng one click. Yan. So one click lang. Dito, ang equalization ko is 14.6. So, depende na yan sa personal preferences nyo kung anong gusto nyo. Kung 14.4, 13.8, 14.0, whatever. Sa akin, 14.6 lang muna ang nilagay ko dyan. So, okay na tayo dyan. Pag gusto mo na yan i-save, ilong press mo lang yung set button. Long press. Yan. So, nakasave na yon. So, now, let's move on to the second phase. Dito naman tayo sa menu. Click ulit tayo. So, dyan number 2, 002. Ano yung 002? Ito naman, pag nagpa-flash yan, is to customize float charging parameter settings. So, pasok tayo dyan. One click lang tayo sa set. So, dito, ang float charge ko is 14.4. So, again, depende na sa inyo kung anong gusto nyo. And to save that settings, long press ulit tayo sa set. Okay. So, nakabalik na tayo sa 002. Now, pwede nyo itong i-save video para kung makalimutan nyo, you can just play it again para mag-guide kayo.
So, punta na tayo sa third settings. Yan. Ano yung 3? Yung 3 naman is to customize battery low voltage protection parameter settings or LVD. Ito yung low voltage natin or low voltage disconnect. So yan, i-click natin yung set ng one click again para makita natin. Okay, so dyan nakaset na ako sa 10.5 volts. So pag inabot yung 10.5 volts, wala na, cut off na yan para maproteksyonan yung battery natin. Ito napakababa to sa lithium battery, pero you can you can change that to maybe 11.5 o 12.8 kung anong gusto nyo. So halimbawa i-change natin, click lang natin to menu, yan, tataas yan, makikita nyo, and kung pababa naman dito naman sa set. Okay, so sa ngayon 10.5 lang tayo dyan, then long press ulit tayo para ma-save. Okay, now move on tayo sa parameter number 4. Yan, ano naman yung number 4? Yung number 4 is to customize battery low voltage recovery. So, battery low voltage recovery. So, click natin, tingnan natin. So, dito naka 13.0 volts tayo, ka 13 volts. So, again, depende sa inyo kung ano ang gusto nyo. Now, let's move again. Long press para ma-save. Okay, number 5. Okay, sa number 5 is to customize battery high voltage protection parameter settings. Ito yung high voltage disconnect natin para hindi ma-overcharge yung ating mga batteries. I know may mga BMS tayong ginagamit, pero much better na ito ay ma-customize pa rin natin. So i-click natin yung setting na natin kung ano yung nakalagay ko dito. So dyan 15 volts. So pag inabot na yung 15 volts, cut off yan, magka-cut off na yung charge controller natin. So that is the battery high voltage protection. Okay, save natin yan. And let's move on sa number 6. Yan. Yung number 6 naman is to customize battery high voltage recovery. So tingnan natin kung anong nakalagay natin dyan. So sa akin 14.6. To save that, pwede nyong i-customize by just pressing menu and set kung kayo, magko-customize kayo. Now dito, punta na tayo sa number 7 setup niya. Ang number 7 is yung load mode parameter settings. Ito yung kanina, kung anong gusto nyong mangyari na activity ng ating load. Kung ilang oras ba siya dapat mag-on. Halimbawa may ilalagay kayong mga perimeter lights. Yan, yung mga perimeter lights nyo, mag-off yan in a certain period of time, depende sa sinet up nyo. So, tingnan natin dito sa set. Click. So, dito naka 100 ako. Now, ipapakita ko dyan sa inyo sa screen kung ano yung mga nakalagay dyan na mga load setup para mag-on and off yung ating mga loads. So, nasa sa inyo na kung ano ang gusto nyong i-set up dyan. Like for example, sa akin, ang ginagamit ko ay may load ako ng mga perimeter lights dito sa fence, dito rin sa garage. Gusto ko na umiilaw siya ng paggabi at automatically nag-shut off na siya pag umaga na or may nasisense na yung solar panel natin. So dyan sa code, makikita nyo dyan, yan yung 100 light control mode, 101, yung 1 hour, 2 hours, so on and so forth dyan sa mode, makikita natin. So, depende na yan sa inyo. Kung gusto nyo naman na palaging normally open lang, yung 00 lang ang iset nyo. Now, to change that, pwede nyo rin itong iakyat para mabago. Yan, 115, 113. Ang 113 is ito yung 3 to 13 hours. So, nandyan na yan sa screen, makikita nyo. So, ako, nilagay ko 100 lang, light control. Kasi, para hindi na ako masyadong maistorbo, mag-automatic na siya. Mag-on siya pag gabi, mag-off siya pag umaga na. So, naka 100 tayo dyan. So, dyan sa screen, i-screenshot nyo na lang para meron kayong copy kung gusto nyo. Now, to activate that, again, long press tayo sa set. Okay, so nasa number 7 tayo. Let's move up to number 8. So, sana malinaw kong na-explain sa inyo ito para at least makatulong doon sa iba na hindi pa alam kung paano i-set up ang parameter settings nito.
Now dito sa number 8, ito yung ID parameter settings. Diyan, naka number 8 siya. Pag kinustomize natin yan, long press lang, 1, 250, 249, yan. So yan. Naka 1 lang ako dito sa ID parameter settings. Okay, long press to activate. Okay, let's move on sa move tayo sa number 9. Yung number 9, ito yung lithium battery communication settings. So sa number 9, ito na yung battery setup. Kung ano yung klaseng battery ginagamit nyo. Kung halimbawa lithium battery kayo, or kung halimbawa naman na lead acid kayo, or gel type na mga batteries na walang communication. So meron dyan mga ilalagay ko sa screen yung natin, yung mga battery protocol natin dyan, mga battery communication settings natin. So dyan makikita nyo, mapagpipilian nyo. Now titingnan natin yung number 9 kung ano nakalagay sa atin. Dito naka 00 ako. Dahil under 00, ito yung mga batteries without communication, like lead acid, gel type batteries, lithium batteries, Life PO4 battery. So naka Life PO4 tayo using cylindrical cells na battery na 32650, kaya naka 00 lang tayo dyan. Okay? Malinaw? Now to activate that, long press again sa set. Yun. So number 9, ang sunod dyan ay wala na. Magre-return na yan, magbabalik na yan dun sa dati. Okay, so yan. So now to exit, just press again the set ng long press para bumalik tayo doon sa dating activity or screen ng ating solar charge controller. So now, malinaw na yan yung pagsiset up ng parameter settings natin sa Samdon MPPT na 60 amps solar charge controller na Samdon. So once again, maraming salamat sa inyo at sana ay nakatulong tayo sa kahit sa maikling oras lang ay naitulong natin yung parameter setup ng ating Samdon. Then so short message na subscribe lang po kayo dyan sa channel natin para ma-notify kayo kapag meron tayong mga bagong videos na pinapalabas. So once again guys, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang muli at thank you very much for always patronizing our channel. God bless and keep safe always. Bye!